Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At Ito ang aming kwento. Ang baryo ng San Pablo ay isang lugar na tila ba nakalimutan ng panahon. Tahimik dito at may malalawak na palayan. Ang hangin ay sariwa at naglipana ang mga niyog sa kung saan-saan. Napatingin sa mga ito ang bagong saltang 3 tao na nagpapanggap na isang pamilya. Tinawag nila ang sarili na pamilya Karimlan dahil sa meron silang madilim na lihim. Dumating sila sa nasabing baryo sakay ng tricycle. Yan na lang po, Manong. Sa may lumang bahay na kahoy. Napatingin ang nagmamaneho ng tricycle kay Romuel na mukhang 13 anyos lang pero ang totoo ay mas matanda pa siya sa inaasahan. Ito kasi ang nakamit niyang sumpa bilang isang duhang. Ang duhang ay isa sa mga pinakakakaibang uri ng lumang aswang. Kapag nagpapalit ng anyo ay malapaniki ang itsura. Pero ang likuran ay katulad ng sa kamelyo na may 2 umbok. Ito ang dahilan kaya sila tinawag na duhang. Ang angka nila ay galing sa natural na aswang na isinumpa ng isang babaylan nung unang panahon. Ginagamit ng mga duhang ang 2 umbok sa kanilang likuran para itago roon ang kanilang biktima. Pero meron kasi yung maliit pero parang elastikong butas na kayang magpasok ng isang tao. Kapag naiwan sa likuran nila ang biktima nang bumalik sila sa pagiging normal na tao, magmumukha silang buntis kahit pa na lalaki. Ang 2 niya namang kasamang magkapatid na si Leia ay babaeng 30 anyos at Salong, lalaking 35 anyos. Parehong aswang din na nagpapanggap ng mga magulang ni Romuel. Mga natural na aswang lang sila na sabik sa sariwang karne at dugo ng tao. Mga sunod-sunuran lang sa utos ni Romuel. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Diyan po talaga kami titira. Di ba po, Nay? Tay? Oo. Diyan mo na lang kami sa gilid, di ba ba? Napakibit na lang ng balikat ng tricycle driver saka huminto sa isang gilid. Pagbaba nila ay nagbayad kagad si Leia ng 50 pesos. Pag-alis ng sasakyan ay sabay-sabay nilang pinagmasdan ang nasabing bahay. Kitang-kita sa mukha ni Romuel ang pagkadismaya. Sinamaan niya ng tingin ng 2 alagad. Kahit kailan talaga, ang papalpak niyong kumilos. Pinuno, saktong-sakto lang po kasi yan sa pera natin eh. Huwag po kayong mag-alala dahil napag-usapan naman namin ng kapatid ko na pagagandahin natin ang lugar na yan. Siguraduhin niyo lang ha. Opo, Pinuno. Gagawin nating paraiso ang lumang bahay na yan. Sige, naniniwala na ako. Tara na sa loob, mga peke kong magulang, nanay at tatay. Katulad ng usapan nila, sa loob lang ng higit 2 linggo ay napaganda nga nila ang lumang bahay. Marami-rami na rin silang nakilala sa baryo ng San Pablo at inakala nga ng ibang tao na isa silang masayang mag-anak. Subalit, lingid sa mga tao ay dito na magsisimula ang kalbaryo sa kanilang lugar. Sumapit na ang pasukan. Nag-enroll si Romuel sa pampublikong paaralan ng baryo katulad ng isang normal na batang lalaki. Maayos ang uniforme niya. Dala ang peking school records at palangiti sa lahat. Dahil sa makinis niyang muka at balat, ay mabilis siyang naging sentro ng atensyon ng mga kaklase. Isa sa mga kaklase niya ay ang dalagitang si Ades, na 15 taong gulang na. Uy, bagong estudyante ka, di ba? Anong pangalan mo? Romuel, kayo po. Makapo ka naman. Hindi naman nagkakalayo ang edad natin eh. Ilang taon ka na ba? 15. Ikaw ba? 13. Mas matanda ka nga sa akin eh. Pero wag mo na akong puin. Siya nga pala, tawagin mo na lang akong Ades. Sige, at hindi na ako magpupo sa'yo. Total, parang makidad lang naman tayo eh. Pero bagay sa'yo yung pangalan mo ha. Paano mo nasabing bagay? Matapang kasi ang aura mo eh. Kaya bagay na bagay sa'yo yung pangalan mo. Sus, hindi ako basta nagtitiwala sa mga ganyang pangiti-ngiti mo. Bakit naman? Minsan kasi ang ngiti na yan, lalo na yung mga matatamis na ngiti ang ginagamit ng mga naninira. Sigurado kang 15 ka lang?
Para ka kasing tatay ko kung magsalita eh. Ganito kasi ako pinalaki ng tatay ko eh. Ngayon lang talaga ako nakikihalubilo sa mga kaedad ko. Dati kasi ay yung tatay kong sundalo lang ang palagi kong kasama. Tsaka yung mga katrabaho niya. Kaya ganito ako makipag-usap. Ah, kaya pala. Ang galing naman. Gusto ko tuloy makilala ang tatay mo. Gusto ko rin kasing magsundalo pagdating ng araw eh. Sige, kapag nagpunta siya rito. O kaya minsan, isasama ko kayo sa bahay para makilala niyo si tatay. Naudlot ang pag-uusap nila dahil dumating na ang guro. Pag-upo ni Romuel sa isang gilid ay pasimple pero matalim niyang minatyagan si Ades. Tila kasi may kakaiba siyang kutob sa dalagita. Kailangan ko mag-ingat sa kanya. Mukhang na-train siya ng gusto ng tatay niyang sundalo eh. Nagsimula na ang klase at umakto na ngang normal si Romuel katulad ng tipikal na estudyante. Nakihalubilo siya sa mga kaklase at nakisa kahit ang totoo ay minamatyagan niya lang ang mga yon para mapili kung sino ang pwedeng mabiktima. Pagsapit ng recess, nang nasa kantin sila at kumakain, nilapitan siya ni Ades at seryosong pinagmasdan. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ang duhang ng pagkailang sa isang tao. Napaisip na naman tuloy siya habang nakatingin pa rin sa kanya ang dalagita. Nakakainis naman to kung makatingin. Kung wala lang kami dito sa maraming tao, kanina ko pa to pinatay eh. Bakit parang bumubulong-bulong ka dyan, ha, Romuel? Ha? Wala. Bakit ka nakatingin? May problema ba sa mukha ko? Wala, may tanong lang ako. Ha? Ano yun? Bakit pa na yan tingin mo sa akin kanina nung nasa klase tayo? Bakit ko naman gagawin yun? Kunwari ka pa? Akala mo siguro hindi ko mapapansin yun, no? May gusto ko na ba sa akin kagad? Wala ah. Kapag ginawa mo ulit yun, babatuhin na talaga kita ng ballpen. Gets mo? Oo na. Ngumiti lang ang dalagita at nakipag-apiran sa kanya bago umalis. Nang mawala na yun sa paningin niya, ay nakagat niya ang labi at nakuyom ang mga kamao dahil sa galit. Hindi niya tuloy na malaya na nagdudugo na pala ang labi niya sa sobrang pagkainis. Sinisimulan ako ng batang yun ah. Maghintay-hintay ka lang, Ades. Magpakasaya ka muna ngayong bata ka. Nagsimula na nga siyang kumain ng pananghalian at ilang saglit lang din ay bumalik na siya sa silid-aralan. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos ng klase ay naglakad na si Ades pa uwi. Sa pinakakanto ay naghiwa-hiwalay na sila ng mga kaklaseng sina Jamal at Mia. Pero bago siya makarating sa kanilang bahay ay hinarang siya ni Romuel. Bulaga! Akala mo naman magugulat ako sa'yo. Nakita na kita kanina. Hindi lang kita pinansin dahil kausap ko sila Jamal at Mia. Napaka-observant mo talaga eh, no? Tinuro rin ba yan sa'yo ng tatay mong sundalo? Oo, maraming tinuro sa akin ng tatay Rodrigo ko. Nakakaingit ka naman. Sana ganyan din ang tatay ko. Kaso, batugan yung tatay ko eh. Malaki lang ang katawan pero walang ginagawa yun sa bahay. Paano kayo nakakakain kung walang ginagawa sa buhay ang tatay mo? Hindi ko rin alam. Ayoko nang pag-usapan o alamin pa yun. Ay, siya nga pala. Gusto mo bang pumunta sa bahay namin minsan? Pasensya na, hindi ako basta pumupunta sa kung saan-saan eh. Isa yun sa turo ng tatay ko. Huwag daw akong sasama sa mga estranghero. Hindi naman ako estranghero eh. Kaklase mo kaya ako. Pero hindi pa naman kita ganun kakilala eh. Sa bagay. Pero kapag naisipan mo sabihin mo lang sa akin. May mga bagong video games kaming dala ng nanay Leia ko. Yung mula sa syudad. Pwede mo rin isama sina Jamal at Mia kung gusto mo. O kaya, yung iba pa nating classmates. Sige, titignan ko. Hindi naman ako mahilig sa video game, pero baka yung mga kaklase natin, oo. Mauna na ako sa'yo Mag-aalas 5:30 na eh. Magagalit ang tatay Rodrigo ko kapag inabot ako ng alas 6 sa labas. Sige, mag-ingat ka. Pag-alis ni Ades ay saka dumating si Leia na kanina pa nagtatago sa isang sulok. Pagkakita sa kanya ni Romuel ay bigla yung sumeryoso ng pagmumukha. Nakita mo yung babaeng yon? Matalino siya at magaling. Bukod dun masarap ang amoy ng karnit dugo niya. Pero mahihirapan tayo sa kanya.
Kaya nga po, Pinuno. Susundan ko na ba siya para matyagan? Ako nang bahala sa kanya. Pagtuunan niyo ng pansin yung kilos ng mga tao sa lugar na to para malaman natin kung paano tayo kikilos. Mag-ingat lang kayo dahil merong sundalo dito na mukhang veterano. Tatay siya ni Ades. Kaya pala masyado rin siyang mapag-obserba sa paligid. Napansin ko nga siya kanina na patingin-tingin sa kinaroroonan ko. Kaya pinigilan ko talagang huminga at gumalaw. Sige na at bumalik ka na sa bahay at sabihin mo sa kapatid mo yung nangyari dito. Magkita na lang tayo mamaya. Susundan ko muna si Ades para alamin ko kung anong ginagawa niya sa bahay nila. Sige po, Pinuno. Mag-iingat ka. Nagiwalay na nga kagad sila ng landas. Nang dumilim na ang paligid ay ginamit na kagad ni Romuel ang pangamoy upang matunton ang bahay ni Ades. Nang malanghap na niya ang mabangong samyo ng dugo ng dalagita, ay mabilis siyang kumilos at tinungo ang bahay nito. Naabutan niya yon nakausap na si Mang Rodrigo. Isang sundalo na matagal nang retired pero halatang batak na batak pa rin sa pag-iensayo dahil sa hubog ng katawan. Nasa isang silid yun at nag-aayos ng mga koleksyon niyang kutsilyong mga ginamit na noon sa pakikidigma. O anak, kumusta ang araw mo ngayon sa school? Bakit parang tulala ka dyan? Anong iniisip mo, ha? Tay, may bago kong kaklase. Maganda yung kutis niya. Oy, bakit? Crush mo yung bago mong kaklase? Hindi po, no? Anong meron sa kaklase mo? Bakit mo ba siya nabanggit? May napansin po kasi ako sa bagong kaklase namin, kay Romuel. Kung kutob yan, makinig ka sa sarili mo. Pero huwag kang basta kumilos o gumawa kagad ng hakbang, ha? Obserbahan mo muna at gamitin mo yung mga itinuro ko. Alamin mo kung ano yung napapansin mong kakaiba sa kanya, saka ka gumawa ng hakbangin. Kaya nga po. Yun lang ba? Opo. Siya. Magbihis ka na at kakain na tayo. 5 minuto lang tayo maghahaponan pagkatapos mong magbihis kaya bilisan mo, ha? Yes, sir, yes! Pagkatapos sumaludo ng dalagita, ay nagmadali na nga siya sa pagpunta sa kwarto para magbihis. Nanatili naman si Romuel na nagtatago sa isang sulok habang nakamasid sa kanila. Pero sa gulat niya ay biglang lumingon sa gawin niya si Mang Rodrigo. Mabuti na lang ay mabilis siyang nakababa sa puno at nakatakbo palayo. Nang masigurong ligtas na siya, ay huminto siya sa gilid ng puno at sumandal saka nagpahinga. Mukhang mahihirapan kami sa lugar na ito Pero mas nakakasabi kapag ganitong lugar ang mapupuntahan. Magiging magandang laban to. Tingnan natin kung sino magwawagi sa uli. Dali-dali na siyang bumalik sa kanilang bahay kung saan naabutan niya ang magkapatid na aswang na nakahilata na naman. Ang sasarap talaga ng buhay ng mga aliporis ko Pinuno, katatapos lang naming magmatsyag ngayong maghapon at may napili na kami ng kapatid ko kung sino ang pwede nating unahin. Nasasabik na rin ako sa karne ng tao't dugo Halos mag-iisang buwan na rin tayong puro daga kinakain. Umilata ka lang dyan para mamatay ka sa gutom. Teka, sino ba yung nakikita niyong pwede nating gawing unang biktima sa badyong to? Ang pangalan niya, Pinuno, ay Jamal. Kilala ko siya. Kaklase ko siya sa paaralan. Kung ganun, Pinuno, mapapadali ang puntirya natin sa kanya. Wala namang problema. Pero matalik na kaibigan siya ni Ades Siguradong kapag may nangyaring masama sa kanya, ay hindi titigil ang babaeng yun para makuha ang hustisya. Alam naman namin, Pinuno, na kayang-kaya mo siya. Malamang, anong laban sa akin ng isang bata? Pero hindi siyang iniisip ko Ang iniisip ko, yung tatay niyang sundalo. Galing ako ron at nakita ko kung gaano kaalisto yung taong yun. Kaya binabalaan ko rin kayo na mag-iingat simula ngayon Opo, masusunod, Pinuno. Siya nga po pala. Tuloy ba yung planong pagpatay sa Jamal na yon? Gawin niyo lang ang gusto niyo. Pero katulad ng sinasabi ko, mas maging maingat kayo dahil itong San Pablo kaiba sa mga napunta na natin. Tama po, Pinuno.
Siguradong magugulat ang mga tao kapag nalaman nila kung sino talaga ang pamilyang Maharlika. Napailing na lang si Romuel at pagkalaon ay nagtungo na sa kanyang silid para magpahinga. Nag-isip naman sina Leia at Salong ng plano kung paano masisilo si Jamal. Sabado ng umaga, eksaktong nagdiriwang ng kapistahan sa San Pablo. Ang sentro ng baryo ay puno ng banderitas at kung ano-anong palamuti, pati mga tindero at tindera ng kung ano-anong paninda. Halos ang lahat ng kabataan ay nasa plaza. Isa na roon si Jamal, ang pinakamatalik na kaibigan ni Ades. Mula sa hindi kalayuan ay nakamatsyag lang sina Leia at Salong sa mga kabataan at pinakikinggan ng usapan. Nasama na nga sa talakayan ang patungkol sa pag-imbita ni Romuel sa bahay. Halatang gustong-gusto ni Jamal na magpunta roon, pero kitang-kita naman ang pagpigil ni Ades sa kanya. Nasabi nga sa akin na may handaan nga raw mamayang gabi kina Romuel. Pero bakit ka pupunta ron, Jamal? Wala ka bang napapansin sa mga taong yun? Sa pamilya Karimlan? Bukod sa parang hindi sila naliligo, may iba talaga akong kutob eh. Kaya please lang, wag mo nang ituloy ang binabalak mo. Sa iba na lang tayo pumunta, yung mas safe at mas masarap ang pagkain. Alam kong gusto mong makapaglaro sa video game na sinasabi niya, pero para pa rin siyang estranghero para sa akin eh. Wala akong tiwala sa pamilya niya, lalo na sa kanya. Magpunta na lang tayo mamaya sa bahay nila Mia. Mag-videoke tayo ron. Malungkot na lang na sumang-ayon si Jamal kahit ang totoo ay gustong-gusto niya talagang magpunta sa bahay ni Romuel para makapaglaro ng sinasabing video game. Sa kanilang lugar kasi ay bihira ang taong nagkakaroon ng ganon. Kumbaga mayaman o may kaya na lang sa buhay. Naghiwalay muna ng landas ang magkaibigan para maligo samantalang nakaantabay pa rin si Romuel sa bawat kilos ni Ades. Sina Leia naman at Salong ang palihim na nagmamanman kay Jamal. Nang makumpirma nilang magpupunta sa bahay nila ang target ay umuwi na kagad silang tatlo at naghanda. Siniguro nilang magiging malinis ang una nilang gagawin na pambibiktima. Mabilis na lumipas ang oras. Palihim ngang nagtungo si Jamal sa bahay ni Romuel at ayon pa sa kanya, wala siyang ibang pinagsabihan dahil alam niyang magagalit si Ades. Medyo may pagkasilahis kasi si Jamal. Kahit na lalaking-lalaki ang kanyang mukha, ay malambot naman siya kung kumilos. Ito ang dahilan kaya una siyang tinarget ng pamilya Karimlan. Pagpasok ng batang silahis, ay gumanap na nga silang tatlo bilang isang pamilya. Nay! Tay! Nandito na po yung bisita ko. Si Jamal po, yung kaklase ko. Siya po yung tinuturing kong best friend sa loob ng klase. Pasok, Jamal, anak. Maupo ka at ipaghahanda ko kayo ng masarap na pagkain. Buksan mo na muna yung video game, anak, Romuel. Opo, Nay. Ay, teka po. Nasaan po si tatay? Nasa likod ng bahay at naghahanda sa pagkain natin. Ah, ganun po ba? Nakakagutom tuloy. Natatakam na kaagad ako eh. Ako nga rin eh. Sige na at magpakaabala na muna kayo dyan ng kaklase mo, anak. Nagtungo na nga sa kusina si Leia habang sina Romuel at Jamal ay naiwan sa sala para maglaro ng nasabing video game. Tuwang-tuwa at libang na libang ang silahis na lalaki. Walang kamalayan sa panganib na naghihintay sa kanya. Sa paglipas ng oras ay dumating ulit si Leia dala ang masarap na pagkain at may kasama na itong palamig na inumin. Nagpasalamat nga ang bata sa kanila at kumain na habang nagpapatuloy sa paglalaro. Maya-maya pa, nang makaramdam na ng kabusugan ay tumigil sila saglit dahil nagbanyo na rin muna si Jamal. Mula naman sa kusina ay napapangiting pinagmasdan ng duhang na si Leia na tuwang-tuwa rin. Alam kasi nilang magiging matagumpay ang plano ngayong araw. Pagbalik ng batang lalaking silahis, ay tinabihan siya ni Romuel at inakbayan. Pinga na muna tayo saglit, best friend ko. Magkwentuhan muna tayo. Ngumiti si Jamal at nakipag-apiran sa kanya. Masayang-masaya talaga ang pakiramdam niyon dahil sa unang pagkakataon ay nakapaglaro siya ng video game. Ang akala niya kasi ay hindi na niya magagawa yon. May kwento ko sa iyo, Jamal. Tungkol sa batang hindi na tumanda. Alam mo kung bakit? Napakunot ng noo si Jamal
at seryosong napatingin sa kaibigan sabay tanong ng bakit. Ngumiti naman si Romuel at muling sumagot. Kasi hindi siya tao. Sasakmali na sana niya ang kaklase ng walang ano-ano ay makarinig siya ng malakas na boses sa labas. Pagsilip ni Leia sa bintana ay nakita niya si Hades at isinisigaw ang boses ni Jamal. Dahil doon ay naantala ang plano. Sumilip din kasi kaagad ang lalaking si Lahi sa bintana. Nakita siya kaagad ng babae kaya wala nang nagawa si Romuel kundi ang pasimpleng mapaismid na lang. Hinahanap ka na sa akin. Tara na dahil pupunta tayo sa bahay ni Mia. Magtatampo yun kapag hindi ka nagpunta ron. Nakalaro ka na naman siguro ng video game kaya sapat na yon. Nagpaalam na nga si Jamal sa pamilya Karimlan na ramdam ang pagkainis dahil sa pagkabitin ng kanilang plano. Nang nasa pintuan na ay sumalubong kagad sa kanya ang dalagita at hinila siya palabas ng bakuran. Nagmamadaling tumakbo silang dalawa palayo sa bahay habang nakatinglang si Romuel na napapakuyom na ng mga kamao. Pagkarinig naman ni Salong sa mga nangyari ay tumalon siya palabas at hinabol ang dalawa. Pero mabilis din ang mga yon na tila nawala na lang na parang bula. Pagbalik niya ay nagwawala na si Romuel na kitang-kita sa mukha ang galit. Pinuno, pasensya na dahil hindi ko sila nahabol. Wisit na babaeng yun. Sinusubukan niya talaga pasensya ko ah. Sige lang, magpakasaya ka ngayon. Marami pa namang oras para masilo ko kayo eh. Ano pong gagawin natin ngayon, Pinuno? Ano pa ba? Di manguli ka na muna ng mga daga. Damihan mo ah, para kahit papano mabusog naman tayo. Wala mo namang bibiktima ng tao hanggat wala ang hudyat ko. Hindi pa sa atin pumapanig ang kapalaran at kailangan lang natin maghintay ng tamang panahon. Sinunod na nga ni Leia at Salong ang kanilang pinuno. Nang hunting sila ng mga daga at ito muna ang ginawa nilang pamalit sa naudlot na sanang masarap na hapunan. Sumapit ang Lunes, bumalik sa eskwelahan si Romuel na tila walang ekspresyon sa mukha at walang bakas ng kagulumihanan. Si Leia at Salong ay naroon din na kunwaring hinatid siya bilang magulang. Nang makita niya sina Hades, Jamal at Mia ay napapangiti niyang nilapitan ang mga yon at kinausap. Isinantabi niya ang matinding pagkainis kay Hades dahil kailangan niyang umaktong normal para hindi siya mahalata. Oh, kumusta kayo, Jamal? Masarap yung luto ng nanay Leia ko, no? Nandun siya, oh. Nalimutan mo kasing magpasalamat nung Sabado kasi nagmamadali kayong umuwi. Pero okay lang naman yun. Lumapit nga si Jamal kay Leia at Salong para magpasalamat at tumingi na rin ng tawad dahil sa pag-uwi niya ng nagmamadali. Pakunwari namang naintindihan ng dalawang aswang ang nangyari. Pero ang totoo ay takam na sila sa lalaking si Lahis. Hades, Mia, kung may pagkakataon kayo, sama kayo sa bahay para makapag-video game tayo ha. Para maranasan nyo rin yung saya nun. Tingnan niyo si Jamal, tuwang-tuwa. Hindi naman ako mahilig sa mga video game na yan eh. Mas gugustuhin ko pang magtanim ng kamote. May maganda pa akong magagawa at makakatulong pa ako sa mga magulang ko. Grabe ka naman sa akin. Parang sinabi mo na wala akong itinutulong sa mga magulang ko ah. Ikaw ang nagsabi niyan. Tara na, Jamal, Mia. Pumasok na tayo sa loob dahil darating na si Ma'am Reyes. Napasimangot na lang si Romuel sa inis dahil sa inasal ng dalagita. Mas lalo lang nadagdagan ang pagnanais ng magawan niyo na masama. Pagsapit ng hapon ay palihim ngang minatyaga ng batang aswang si Hades. Nang nasa liblib na bahagi na sila ng daan ay sinubukan niya yung takutin. Gumawa siya ng kakaibang huni dahilan para mapahinto si Hades at magpalinga-linga sa paligid. Sino yan? Alam kong hindi yan huni ng isang hayop. Wala pa ako naririnig na ganyang huni ng ibon dito sa San Pablo. Kung sino ka man na nananakot, tumigil ka na dahil hindi ako natatakot sa'yo. Talaga lang ha, di ka natatakot sa akin. Tingnan mo itong gagawin ko ngayon. Unti-unting binago ni Romuel ang kanyang mukha. Nagmalapaniki siya at saglit na inusli ang ulo sa mayabong na puno. Pagkatapos noon ay nagpakawala siya ng nakakakilabot na tunog dahilan para mapalingon sa gawin niya ang dalagita.
Nang makita ni Adis ang ulo ng malaking paniki, ay napatras siya sa gulat. Ito kasi ang unang pagkakataon niyang makakita ng ulo ng paniki na tila kasing laki na ng sa normal na tao. Hindi pa nakontento si Romuel. Pinamulan niya ang mga mata at saka muling nagpakawala ng nakakakilabot na huni. Dahil doon ay tumakbo na si Adis na takot na takot. Tawa naman siya ng tawa nang mawala na ang dalaga sa kanyang paningin. Lumabas ang lalaking aswang sa puno at saka tumalon pababa. Oh, akala ko ba matapang ka? Partida, hindi ko pa pinapakita ang tunay na anyo ng isang duwang. Baka maimatay ka sa takot kapag ginawa ko yun. Sinundan na niya ulit ang dalaga hanggang sa makarating sa bahay nito. Doon ay mas maingat na siyang nagmatsyag dahil alam niyang malakas ang pakiramdam ni Mang Rodrigo. O anak, bakit pawis na pawis ka? Tumakbo ka bang pauwi? May tinatakasan ka ba, ha? May nakita po kasi ko tayo doon sa liblib na daan. Malaking ulo po ng paniki. Parang kasing laki ko na nga po yun eh. Tapos po nakakatakot yung huni niya. Parang halimaw. Baka po aswang na yun, tay. Nanood ka na naman siguro ng horror documentary kagabi, ano? Po? Sabi ko naman sa iyo, anak, iwasan mo muna ang panonood ng ganyan. Dahil nakakaapekto sa imahinasyon mo yan eh. Mag-focus ka muna sa pag-aaral at sa training natin. Opo. Pagpasok ni Adis sa kwarto ay napangiti lang si Romuel habang patuloy na nagmamasid. At sa ikalawang pagkakataon ay nagulat siya nang muling lumingon sa gawin niya si Mang Rodrigo. Umalis na kagad siya sa lugar na yon at bumalik sa kanilang tirahan. Pagdating niya ay wala siyang naabutan sa loob ng bahay. Nagpunta siya sa pinakailalim kung saan ay tumambad sa kanyang paningin ang mga imbak nilang pagkain. Mga patay na daga na pinagpipiesta na nina Leia at Salong ang iba. Nang makita siya ng magkapatid, ay tumigil ang mga iyon sa pagkain at tumarap sa kanya na puno ng dugo ang mga bibig. Makinig kayong mabuti. Dahil matagal-tagal na rin tayong hindi nakakatikim ng sariwang karne at dugo ng tao. Ito lang ang unang pagkakataon na mangyayari ito ng ganito katagal. Kaya naman Leia, Salong, papayagan ko kayo ngayong gabi na mambiktima ng isang tao. Pero hindi rito sa San Pablo Doon kayo manguha ng mga batang kakainin natin. Doon sa kabilang baryo. Bumalik kayo dito bago mag-alas 3 ng madaling araw. Kitang-kita ang tuwa sa mukha ng magkapatid na aswang. Napaismid naman si Romuel habang pinagmamasdan ng dalawa na parang mga tanga. Oh, bakit nakatanga pa kayo dito? Bilis na, kilos na! Masusunod po, pinuno. Handa na po kami, pinuno. Sabay na nagpalit ng anyo bilang aswang ang magkapatid at dali-daling ng hunting ng makakain nila sa kabilang baryo. Wala pang alas 3 ng madaling araw ay nakabalik na ang magkapatid na aswang. Pinagsaluhan nila ang patay na katawan ng isang batang lalaking bangkay. Dahil doon ay napunan nito ang mga kaluluwa nilang uhaw sa sariwang dugo at karne ng tao. Kinabukasan at sa mga nakalipas na araw ay umugong ang balita patungkol sa 2 kabataan na nawawala. Dahil doon, inalarmahan ng mga estudyante na mag-ingat at huwag magpupunta sa kung saan-saan. Biyernes ng hapon, tahimik ang buong klase habang tinatapos ni Ginoong Sario ang leksyon sa araling panlipunan. Seryosong nakatingin si Ade sa labas nang pinagmasdan siya ni Romuel habang bumubulong. Malapit ka na. Maghintay-hintay ka lang. Nang matapos na ang klase, ay naiwan doon ang grupo ni na Romuel, Ades, Jamal at Mia dahil sila ang cleaners. Habang naglilinis ay nagmamatsyag-matsyag ang batang aswang sa labas. Naririnig niya kasi ang ibang usapan ng mga estudyante patungkol nga sa mga nawawalang kabataan sa kabilang baryo. Iba-iba ang haka-haka nila. May nagsasabing kinidnap na mga nagbebenta ng lamang loob. Meron ding nagsasabi na natangay ng kulto. Ang ilan naman ay sinasabing kinuha para patayin dahil iaalay ang dugo sa ginagawang bagong mall sa kabayanan.
Pasimpleng napangiti lang si Romuel sa mga kwento pero ang nagpatigil sa kanya ay nang marinig ang usapan ni na Ades, Jamal at Mia. Ayon kasi sa dalagitang anak ng sundalo ay hindi malayong aswang ang dahilan ng pagkawala ng mga kabataan sa katabi nilang baryo. Lumapit tuloy ang batang aswang at nakisali sa usapan. Bakit mo naman nasabi na aswang ang gumawa nun? Yun yung napapanood ko sa dokumentaryo ng katatakutan sa TV. Subukan mo kasing manood o makinig sa Aswang True Story ni Pamela Clamil at ni Kabanong. Malalaman mo kung paano kumikilos ang mga aswang. Mahilig ka talaga manood ng mga ganyang katatakutan, no? Kaya ka nasisita ni Tatay Rodrigo mo eh. Imbis na mag-focus ka sa pag-aaral at pagtitraining kung ano-ano inaatupag mo. Teka, paano mo nalaman yan ha? Ha? Kasi, Anong ano ha? nakikita ko lang sa mga kilos mo. Bakit? Ikaw lang ba yung marunong mag-obserba sa kilos ng mga tao? Hindi porkit sundalo ang tatay mo, kayo lang ang pwedeng makagawa nun. Ay naku, bahala ka na nga dyan. Lumayo na kagad si Romuel at pakunwaring nagtapon na ng basura para hindi na siya magisa ni Ades. Alam niyang nagkamali siyang matapos madula sa pananalita, kaya pilit niyang ikinalma ang sarili. Hanggang sa makakita siya ng nag-iisang estudyante. Hindi na siya nag-isip pa ng oras na yon. Sinakmal niya kagad ang kaawa-awang lalaki. Hanggang sa mawalan to ng buhay. Iniwan niya ang bangkay nito sa basurahan at tinabunan na lang. Pagkatapos noon ay dumiretso na siya ng pag-uwi. Kinabukasan ay nabulabog ang buong eskwelahan dahil sa bangkay ng estudyanteng biktima kagabi ni Romuel. Kinilala yung si Jeric, isang first-year student. Dahil sa nangyari ay pansamantalang nagsara ang paaralan. Isang linggo yun bilang paggalang na rin sa namatay. Nagkaroon din kasi ng masusing investigasyon ng mga alagad ng batas. Pinuno, kayo po ba yung gumawa na sa estudyante? Di ba, pinagbabawalan nyo kaming gumawa ng ganong bagay. Tapos, kayo naman po palang susuway. Aray! Yan naman ang babatok eh. Huwag mong husgahan kagad ang pinuno. Siguradong may nangyari kaya niya nagawa yon. Pinuno, nabuko ba kayo ng estudyanteng yon kaya niyo siya pinatay? Manahimik na nga muna kayong dalawa. Dito lang kayo at walang lalabas ha. Saan po kayo pupunta? Sa tingin mo, Leia, saan ako pupunta pag ganitong oras? Di ba kay Ades? Sorry po, pinuno. Inirapan lang ni Romuel ang mga tauhan at pagkatapos ay umalis na siya. Pagdating niya sa bahay ni Ades ay pumwesto kagad siya sa paboritong puno at doon nagmatsyag. Nang mapalingon siya sa kaliwa kung saan naroon ang silid ng dalagita, ay nakita niya nga itong tila abala sa pagsusulat. Para makita kung ano yon, ay pinatalas niya ang mga tingin at tumutok ng maigi sa sinusulat ni Ades. Mga palatandaan ng pagiging aswang. Hindi na niya natuloy ang pagbabasa dahil mula sa kanyang bahagi ay meron siyang naaninag na isang bagay. Nang lingunin niya yun ay naggulat na siya dahil may malaking bato na papunta sa kinaroroonan niya. Pagtingin pa niya sa hindi kalayuan ay nakita niya na si Tatay Rodrigo pala ang may gawa nun. Madali niyang iniwasan ang bato at nakapagkubli sa mayabong na puno pero nanatili pa rin ang Ginoo sa tapat nito. Kung sino ka mang damuho ka, lumabas ka dyan! Magpakilala ka! Ilang beses na kitang napapansin na nagmamatsyag sa amin Sino ka ba? Kapag hindi ka bumaba dyan sa puno papuputok kita ng baril ka! Umismid lang si Romuel pero ang totoo ay medyo kinabahan din talaga siya. Pero hindi niya pinakinggan ang sinabi ng sundalo. Luminga-linga lang siya sa iba pang puno at umisip kung paano matatakasan ang gusot na nilusutan niya. Maya-maya pa ay lumabas na rin si Ades at narinig niya ang boses ng nasabing babae. Ano pong meron, Tay? Pumasok ka na muna sa loob ng bahay. May tao dun sa puno at nagmamasid sa atin Ilang beses ko nang napapansin yun Sige na, pumasok ka na ron. At huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, ha? Opo. Ano? Hindi ka ba talaga lalabas dyan? Wala nang mapagpilian si Romuel kundi ang tumalon palayo at mag-anyong duhang.
Mabuti na lang din ay hindi na siya nakita ng sundalo pero ramdam niya na sumusunod ito kaya mas binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa makarating siya sa liblib na daan. Nakampante na siya dahil di na niya naramdaman ang presensya ni Mang Rodrigo. Dali-dali siyang nag-anyong tao at saka bumalik sa kanilang bahay. Dahil sa nangyaring yon, ay nagpalamig na nga rin muna ang pamilya Karimlan. Umakto muna ulit sila na isang masayang pamilya para makaiwas sa pagkabuko ng kanilang totoong katauhan. Isang gabi, sa unang pagkakataon, habang natutulog si Romuel ay dinalo siya ng kakatuwang panaginip. Nalaman ng araw ni Ades ang totoong pagkatao niya bilang isang duhang. Kaya habang nasa paaralan sila, ay siniguro niyang hindi na mabubuhay pa ang dalagita. Nagpambuno sila hanggang sa biglang inihagis ni Romuel si Ades sa dingding. Umalulong siya at mula sa kanyang likuran ay unti-unting umusli ang dalawang bukol. Tumubo ito at gumalaw na parang merong laman sa loob. Ang likod niya ay parang may buhay. Anong klaseng nilalang ka? Isa akong duwang! Duhang? Oo, ilang siglo na akong ganito. Sa anyo ng isang batang 13 anyos. Kaya kung inakala mo na mapapatay mo ako ng basta-basta, nagkakamali ka dahil marami na akong karanasan sa buhay kung paano makaligtas. Wala akong paki kahit sino ka pa. Papatayin kita! Hinugot ni Ades ang kutsilong binigay ng kanyang ama mula sa medyas. Tumalo naman si Romuel papunta sa dalaga, pero mabilis siyang nakaiwas. Tumama ang duhang sa mesa at nagkabasag-basag ang mga gamit. Dahil doon ay narinig ng ibang estudyante ang ingay kaya pumasok sila sa silid. Na-corner nila ang duhang at sabay-sabay na sinabuyan ng gasolina at inapuyan. Napahiyaw si Romuel sa sobrang pagkabigla kaya napabalikwas siya ng bangon. Sa unang pagkakataon sa tanambuhay niya ay doon lang siya nakaramdam ng takot bilang isang aswang. Anong nangyari, Pinuno? Bakit po kayo sumigaw? Hindi na niya nasagot ang dalawang alagad dahil tumayo siya at uminom ng tubig. Pagkatapos noon ay lumabas siya ng bahay bilang isang sinaunang aswang na duhang at nang biktima na naman sa ibang baryo. Inilagay niya sa umbok na likod ang batang biktima at dinala pa uwi kung saan pinalantak niya kina Leia at Salong na tuwang-tuwa dahil sa kanyang pasalubong. Pinuno, wag po kayong magagalit sa tanong ko, ha? Ano po ba yung napanaginipan nyo kanina? Napansin ko po kasi na parang namumutla kayo pagkagising nyo. Anong namumutla, ha? Sinasabi mo bang natatakot ako? Ang pinuno mo na isang maalamat na aswang na kung tawagin ay duwang? Eh, hindi naman po sa ganon. Patawad po. Pero ano nga po ang napanaginipan niyo, Pinuno? Si Ades, sa panaginip ko, naglaban kami. Tapos, na-corner ako at sinunog nila ako ng buhay. Naku, ganun ba, Pinuno? Masamang pangitain po yan. Kaya dapat talaga tapusin na natin ang babaeng yon. Tama po ang kapatid ko, Pinuno. Wala na tayong dapat aksayahing oras. Malamang pinakita sa iyo ng panaginip kung ano ang posibleng mangyari kapag hinayaan natin siya ngayong mabuhay. Tama po si Salong, Pinuno. Doon dati sa pinanggalingan naming nayon, bago ka namin makilala, merong babaylan na nagsabi sa akin na kapag ang panaginip o bangungot ay para mong nararamdaman na totoo, ibig sabihin ay totoong mangyayari yon. Pinuno, nung sinusulog ka po ba sa panaginip nyo, naramdaman nyo yung mainit na pagkapaso ng apoy? Oo, ramdam ko na para akong nilulukob ng kumukulong apoy ng impyerno. Sobrang sakit nun at sobrang hirap. Ang ibig sabihin lang po nun ay totoong mangyayari yun sa inyo, Pinuno. Ibig sabihin ba, mapapatay ako ng isang batang babae lang? Hindi ko po sinasabi ang ganon, pero wag niyo pong isawalang bahala ang pangitaing panaginip ninyo, Pinuno. Kapag hindi natin naagapan yan, mangyayari po talaga yan. Ano ngayon ang suwisyon niyo magkapatid sa akin? Dapat, gawan na natin ang paraan para mapatay ang babaeng si Ades. Wala na po tayong dapat aksaying oras, Pinuno. Katulad ng sinabi nyo kanina, hindi pwedeng mapatay lang kayo ng isang batang babae. Kahit ako, hindi ko po matatanggap yun eh. Tama po si Salong, Pinuno. Sabihan niyo lang po kami at kikilos kagad kami ng kapatid ko.
Kukunin namin ang babaeng yon at pahihirapan kung yun po ang nais ninyo. Hindi ang katulad lang niya ang tatapos sa aming pinuno dahil nasaksihan naming magkapatid ang bangis ng isang duhang. Hindi kayo pwedeng mamatay sa kamay ng isang walang kwentang tao. Maraming salamat sa mga sinabi nyo. Pero hindi ako naniniwala sa ganyang pangitain eh. Tama kayo, Leia at Salong. Hindi ako mamamatay sa kamay ng isang hamak na batang babae na wala namang karanasan sa pakikipagsagupa sa mga katulad natin. Kung papayagan ko yung mangyari, magiging kayaya ako sa angka namin. Hindi ako nabuhay ng matagal para lang paslangin ang isang paslit. Ako si Romuel, ang isa sa sinaunang lahi ng mga duwang, at ipapakita ko sa baryo ng San Pablo ang aking bagsik. Dahil sa sinabing niyang yon, ay tila nabuhayan na naman ang dalawang magkapatid na aswang. Leia, Salong, mga tapat kong alagad, maganda kayo dahil nalalapit na ang paghahasik natin ng matindi sa baryong ito. Sinisiguro ko na walang makakaligtas sa gagawin ko at lahat ay babaluti ng matinding takot. Umalulong ang magkapatid habang nagpapalit ng anyo bilang aswang. Umalingaw-ngaw yon sa buong baryo dahilan para magkahula ng mga aso sa iba't ibang panig ng lugar. Ilang araw na pinagplanuhan ni na Romuel, Leia at Salong ang gagawin hanggang sa dumating na nga ang tamang oras. Sinamantala nilang walang kasama sa bahay si Ades dahil kailangang umalis ni Mang Rodrigo. Sumapit ang hating gabi sa buong baryo. Walang katao-tao sa kalsada at kahit ang mga kuliglig ay tila nananahimik. Sa ilalim ng madilim na ulap ay marahang lumapag ang pamilya Karimlan sa palibot ng bakuran. Handa na ba kayo? Opo, Pinuno. Handang-handa na, Pinuno. At tulad na napag-usapan natin maghintay na lang kayo dito sa kakawayan at ako nang bahala sa babaeng yun. Ano mang makikita niyong papalapit sa lugar na to? Kung sa tingin niyo'y hadlang tapusin niyo na kaagad. Pagkatango ng dalawa ay dali-daling lumundag si Romuel papunta sa bubungan at gumapang sa kisame para makapasok sa loob ng bahay. Kung tutuusin, ay kaya naman niyang salakayin kaagad ng dalaga, pero mas pinili niyang tila sorpresahin ito at takutin pa muna. Pero hindi niya inakala na siya pala ang masosorpresa. Lingid sa kanyang kaalaman ay naghihintay lang ang dalagita at tila nabasa na ang ganitong pagkakataon. Simula kasi nung gabi na nagmatsyag si Romuel at nabuko ni Mang Rodrigo ay mas lalo nitong pinalakas ang seguridad ng kanilang bahay. Pagdating sa kusina ay kaagad pinagana ng batang aswang ang malakas niyang pangamoy. Doon niya mas nakumpirma na nag-iisa nga lang talaga si Ades. Wala siyang kasama. Sino ang siraulong tatay na iiwanan ng anak na babae sa bahay gayong alam na nilang may mga pagkawala ng mga kabataan na nangyayari? Masyadong malaki ang tiwala ng sundalong yun sa anak niya. Pero hindi nila ako maiisa, dahil isa akong sinaunang aswang na duwang. Marahan na siyang naglakad papunta sa kwarto ng dalagita. At nang nasa harapan na siya nito ay lumanghap siya ulit. Naamoy niya ang sariwang karne at dugo noon kaya nakaramdam siya ng pagkatakam. Wala na siyang inaksayang oras. Malakas siyang sinipa ang pinto na kaagad na nabuwal. Nang papasok na siya ay ganun na lang ang kanyang pagkagulat dahil may mabilis na palasong bubulusok palapit sa kanya. Nakaiwas si Ruel pero tumama na sa braso niya ang nasabing patibong. Isa itong patalim na yari sa pinagsamang kahoy at bakal. May kasama rin pinigaang bawang sa pinakatalim. Naramdaman kagad ng batang aswang ang epekto ng patalim kaya dali-dali niyang hinigit at binali saka itinapon sa lupa. Naisahan ako ng ayop na yun Napaangil siya na narinig nila Leia at Salong na nasa bakuran. Subalit hindi naman nila masaklolohan ng kanilang pinuno dahil meron silang hindi maaasahang kasagupa. Ang tatay ni Ades na si Mang Rodrigo at ang kapwa nito retiradong sundalo na si Mang Etredud. Nasaan ka ginayupak ang babae ka? Mabilis na nagpalit ng anyo si Romuel bilang isang duhang. Maputlang balat na tila balat ng paniki. May dalawang umbok sa likuran na parang sa kamelyo pero may butasyon na tila humihinga. Matutulis sa mga ngipin na mas lalong nagpahalimaw sa kanyang dating.
Mula sa likuran sa labas ng silid ay sumulpot si Hades at sinipa ang duhang na dumaus-us papasok sa loob ng kwarto. Pagkatapos noon ay merong kinalabit ang batang babae na matigas na tali sa isang silid. Dahil doon ay magkakasunod na bumulusok ang mga palaso na nasa loob ng kwarto kung saan naroon ng aswang. Naiwasan man ni Romuel ang iba pero dahil sa dami nito ay hindi niya naman natakasan ng ibang patalim. Pinagtatatanggal niya ang mga bumaon sa kanyang katawan dahil sa kakaibang init at sakit na nararamdaman. Pagkalaon ay galit na galit siyang hinarap ang dalagita na nakatayo lang sa harap ng pintuan. Yan pala ang totoo mong muka. Nakakaumay. Papanong? Hindi mo ba natatandaan na sinabi ko sa'yo na sundalo si Tatay Rodrigo? Kahit retiro na siya, hindi siya tumitigil sa pagsasanay. Kaya simula nang nalaman niya na ikaw yung nagmamatsyag sa amin, nagplano na siya at kasama ako sa pagpaplanong yon. Paano mo nadaya ang amoy mo? Kung eksperto ang mga aswang pagdating sa pang-amoy, eksperto naman ang tatay ko sa pagbabalat kayo dahil isa siyang spy. Wala kang takas ngayon, aswang ka. Sinasabi ko na nga ba may masama kang balak noon pa, lalo na sa kaibigan kong si Jamal. Pabuti na lang talaga at naagapan ko siyang puntahan sa inyo. Leia! Salong! Pumunta kayo rito! Makinig kang mabuti sa labas. Malamang sa mga oras na ito ay nilulupog na ng tatay at tiyo ko ang mga magulang mo. Doon na nga narinig ni Romuel ang mga ingay sa labas. Pinaganapan niya ang lakas ng pakiramdam hanggang sa marinig niya ang pag-angil ni Leia at Salong. Base sa mga naririnig niya, ay tila nahihirapan sa pagsagupa ang mga alagad niyang aswang, kaya naalarma siya dahil dito. Dahil doon ay galit niyang hinarap ang dalagita. Sumugod si Romuel na sugatan na dahil sa mga palaso. Inilabas naman ni Hades ang improvised na pana na may asintang kutsilyo sa dulo. Hindi ang isang katulad mong makakapatay sa akin! Tignan natin! Tikman mo to! Tinamaan na naman ang balikat ni Romuel kaya bumaliktad siya sa ere at nagpagulong-gulong pabalik sa loob ng kwarto. Pero mabilis din siyang tumayo dahil naramdaman niya ang pag-atake ng babae. Kinuha niya ang nasirang pinto at hinagi sa dalagita na niyukuran ito at nagtago sa isang silid. Papatayin kita! Ah! Hinagisan siya ni Hades ng pasabog. Pumutok yon pero nagawang maipansalag ni Romuel ang kama dahilan para hindi siya masyadong maapektuhan ng pagsabog. Ilang saglit pa nga ay nabuwal ang bubungan at mula roon ay sumulpot sina Leia at Salong na nasa anyo na ngang pagiging aswang. Sugatan din ang mga yon katulad ni Romuel. Pero nagulat ang magkapatid nang makita nilang maraming tama ang kanilang pinuno. Pinuno, umalis na po tayo rito! Isa tong patibong! Ah! Tatlong magkakasunod na putok ng barilang tumama kay Salong. Tumilapon siya at nahulog sa bintana dahilan para mapasigaw si Leia. Ilang saglit pa ay dumating na nga rin sa loob si Mang Rodrigo at Mang Etretud. May hawak na bigating barilang dalawang retiradong sundalo. Hindi na kayo makakalis dito mga aswang! Papatayin kita sa ginawa mo sa kapatid ko! Mga hayop kayo! Kayo mga hayop! Humanda kayo! Magpapaputok na sana si Mang Etretud ng baril pero sinunggaban siya ni Romuel at walang awang sinakmal sa leeg. Hindi niya tinigilan ang nasabing sundalo hanggang sa mawalan niyo ng buhay. Napahintulang din siya nang atakihin naman siya ni Hades. Nilubayan niya ang patay na sundalo at umatras habang humihingal. Sa dami na kasi ng sugat niya ay nahihirapan na siyang kumilos. Ramdam na rin kasi ang pananakit at epekto ng mga pangontra sa kanyang katawan. Si Leia naman ay umatake kay Mang Rodrigo, pero pinaulanan siya ng Ginoo gamit ang kutsilyong punyal na may ukit ng mga sinaunang dasal. Walang karapatang mabuhay ang mga katulad niyong walang awang pumapatay ng mga inosenteng tao! Kayo ng anak mo ang mamamatay! Nanghina ang babaeng aswang nang itarak ni Mang Rodrigo ang punyal sa tagiliran niya. Nakita ito ni Romuel kaya nagtago siya sa dilim at nagmasid. Naging alerto ang dalagita dahil doon. Kahit magtago ka pa sa dilim, makikita at makikita pa rin kita. Susundan ko lang ang mga dugo mong pumapatak. Sige, hanapin mo ako, Hades! Kung kaya mo! Matapang ka at hindi natatakot sa dilim, ha? Humanda ka sa akin!
Hindi talaga ako matatakot sa dilim dahil ako ang liwanag na bubura sa mga katulad nyo. Tumalon si Romuel mula sa likuran at binukan niya ang tila butas ng malaking umbok sa likod niya. Sasalakay na sana ang dalagita pero nagulat siya at natigilan matapos makita ang hindi inaasahan. Si Jamal na nabiktima na rin pala nila kanina pa bago pumunta roon. Dahil doon ay napatras siya sa sobrang pagkabigla. Nagulat din kahit si Mang Rodrigo na hindi rin inaasahan ang pangyayari. Ano? Bakit kayo tumahimik na mag-ama? Ha? Sige, subukan niyo pa akong atakihin at gagawin ko ng pansalagang katawan ni Jamal. Inilabas niya yon mula sa likuran at binitbit habang tila naliligo sa malagkit na likido. Gumagalaw-galaw pa si Jamal. Sinyalis na buhay pa ito, pero hinang-hina na. Dahil doon ay mas lalong nag-alala ang mag-ama. Walang iya ka! Bakit mo siya dinadamay dito? Napakasama mo! Tanga ba kayong magtatay? Ha? Natural na idadamay ko siya. Lahat ng mga inosyenteng tao dito sa San Pablo idadamay ko. Humalakhak ng humalakhak si Romuel habang ang mag-ama naman ay nag-iisip kung paano sila lulusob. Sa tuwing aamba kasi sila ay palaging hinaharang ng duhang ang lupaypay na katawan ni Jamal. Hanggang sa makita nga ni Adis na tila iginagalaw ng silahis na lalaki ang kaliwang kamay. Sumisenyas yun ng okay lang kahit na hirap hanggang sa tuluyang mawala ng buhay. Dahil doon ay di na nagdalawang isip pa si Ades. Kumuha siya ng sulo at sinugod si Romuel, pero hindi yun tumama. Nabitiwan lang ng duhang ang katawan ni Jamal kaya sinamantala naman ito ni Mang Rodrigo. Pinuntirya ng ginoong sundalo ang umbok sa likod ng duhang. Hinagisan niya yon ng paliyab na kaagad na sunog. Mga walang iya kayo! Galit na galit niyang inatake si Mang Rodrigo pero hindi siya makapag-concentrate dahil nagliliyab ang kanyang likuran. Sinamantala na mag-ama ang pagkakataong yon at sabay nilang itinarak ang isang punyal sa magkabilang dibdib ng aswang. Dahil doon ay nagsimulang mabaluktot ang katawan ni Romuel. Unti-unti na ring natutunaw ang balat. Ang mga mata niya ay nanlabo at ang malakamelyong umbok sa likuran niya ay bigla na lang sumabog sa hangin. Sa isang iglap ay bumalik sa anyong bata si Romuel na sugatan at naghihingalo. Nang tatapusin na siya tuluyan ni Mang Rodrigo ay may kung anong tila kidlat na bumulusok. Sa bilis ng mga pangyayari ay hindi nila namalayan kung ano yon. Nagulat na lang sila dahil wala ng katawan ni Romuel at Leia. At paglingon ni Mang Rodrigo sa binata ay nakita niya si Salong na buong lakas na tumatakbo palayo sa lugar na yon. Itay, tumatakas na po sila! Hindi po sila pwedeng makaalis, Itay! Pinatay po nila ang kaibigan ko! Pinatay nila si Jamal kaya dapat din po silang mamatay! Sinentro pa ni Adis ang natitira niyang palaso pero pinigilan na siya ng kanyang ama. Hindi na rin siya nagpumilit sa huli dahil alam niyang masasayang lang din ang gagawin niyang yon. Sigurado kong hindi na mabubuhay ang duhang na yon. Napayak na lang si Ades na kaagad nilapitan ng kaibigan na wala ng buhay. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang iilang mga tao kabilang na ang mga opisyal ng baryo. Dinala si Jamal sa pagamutan sa pag-asa ni Ades na maisasalba pa ang kaibigan. Mabilis na kumalat ang masamang balita na iyon sa buong baryo, lalo na ang tungkol sa pamilya Karimlan ng mga aswang bala. Dahil sa pangyayaring yon ay gumuho ang paniniwala ng mga mamamayan na payapa ang San Pablo. Labis na nalungkot si Ades dahil sa sinapit ng matalik niyang kaibigan. Pakiramdam niya ay nabigo siya na may pagtanggol ang mga mahal niya sa buhay. Mabuti na lang ay pinalakas ni Mang Rodrigo ang loob ng anak para magpatuloy. Anak, Ades, hindi mo kailangan magmukmuk at malungkot dahil hindi mo kasalanan ang nangyari kay Jamal. Ang lahat dito sa baryo ay biktima ng pamilya Karimlan. Niloko nila tayong lahat eh. Pero ikaw, malinaw na ginawa mong mas ligtas ang lugar na ito. Pero hindi ko pa rin po nailigtas ang kaibigan ko, Itay. Hindi lang naman si Jamal ang tao dito sa baryo. Nandyan si Bia at ang iba pa. Marami ka pang matutulungan. Hindi pa tapos ang laban kaya ayusin mo ang sarili mo at magpalakas ka, anak.
Salamat po, Tay. Yumakap ang dalagita sa kanyang ama at doon ay mas lalo siyang umiyak hanggang sa tuluyang gumaan ang kanyang pakiramdam. 3 linggo makalipas ang bangungot dahil sa pag-atake ng duhang ay bumalik sa dating ayos ang Barrio San Pablo. Naging tahimik ulit pero ang katahimikang bumabalot ay hindi bunga na kapayapaan, kundi takot. At isang milagro nga na may tuturing ang nangyari dahil nakaligtas si Jamal sa bingit ng kamatayan. Pero matinding bangungot pa rin para sa lalaking si Lahis ang nangyari. Sa tuwing kukumustahin kasi siya ni Ades, ay palagi niya lang sinasabi na naririnig niya pa rin gabi-gabi ang boses ni Romuel. Lalo na ang malademonyo nitong halakap. Sinabi lang ng dalagita na hindi na babalik ang nilalang na yon kahit ang totoo ay wala pa rin silang kasiguraduhan sa bagay na yon. Nanatili na lamang din kasing tahimik ang mag-ama pagkatapos ang engkwentrong yon. Nang sinabi kasi nila sa punong baryong si Ginoong Roberto ang tungkol sa nangyari, ay tinawanan lang sila. Karamihan sa mga taga-baryo ay hindi naniniwala sa duhang at iba pang aswang. Pag-uwi ni Ades ay nadatnan niyang nagbubuklat ng lumang aklat si Tatay Rodrigo. Meron kasi silang lumang aklat at ayon sa Ginoo ay ginagamit daw yun ng mga ninuno nila noon. Bago kasi magsundalo ay nag-aral ng medisina ng halos lahat ng kanilang kanununuan. Pero kakaibang pamamaraan ng medisina ang kanilang ginagawa. Nang makita ng dalaga ang nasabing libro, ay kinuha niya ito at ipinakita sa ama. Tay, ano po ito? Isa sa librong pamana ng ninuno ko yan. Mga kwento ng mga sinaunang aswang, mga nilalang ng dilim at mga babaylan. Bakit po meron tayo nito? Hindi ko rin alam, anak. Nakita mo naman na ngayon lang ako pumasok dito sa aklatan sa tagal ng panahon. Pero ang tanda ko nga, manggagamot o nag-aaral ng kakaibang medisina o panggagamot ang lolo ko. At naalala kong may nabanggit noon na duhang dyan sa libro. Kaya hinanap ko yan. Ano pong nabasa niyo, Itay? Ayon dyan sa aklat, ang mga duhang ay hindi natural na aswang. Sabi nga po, di ba ni Romuel ay mga sinaunang aswang sila? Hindi lang yun, anak. Ang duhang ay isa ring sumpa Kanino po galing? sa isang babaylan. Babaylan? Sa ninuno po ninyo? Hindi ko rin alam Pero ayon sa librong yan, ay 1,000 taon na ang nakalipas. Ang mga duhang ay dati mga tao na nagtaksil sa tribo. Kinulam sila para hindi mamatay sa oras pero naging alipin naman sila ng sariling gutom. Talaga po? Oo, anak. Ang sabi diyan, sa paanan ng isang bundok sa timog Katagalugan ay may tribo ng mga manggagamot na pinamumunuan ng isang matandang babaylan. Isang araw may 3 magkakapatid ang nagtungo roon na nagtangkang kunin yung batong anito, ang sagradong bato ng kapangyarihan. Ano naman po yung batong anito na yon na sinasabing sagradong bato ng kapangyarihan? Hindi nilagay dyan sa libro pero mukhang mahalaga siya at banal sa panahon na yan. Sinabi kasi nung matandang babaylan na masama ang ginawa ng 3 magkakapatid dahil binuksan nila ang isang lagusan. Hindi rin tinukoy dyan kung anong lagusan, anak. Kaya wag mo na rin itanong. Ano pa pong nangyari, Itay? Hindi nga nakinig ang 3 batang yon. At nang masira nila ang selyo, nilamon sila ng kadiliman at isinumpa. Nagkaroon sila ng pakpak, balat ng paniki, at mga umbok sa likod kung saan nagiging sisidlan ng kanilang mga biktima. Mula noon silang 3 ay nagpalipat-lipat na ng anyo, pangalan at lugar para makaligtas sa kaparusahan. Sila si Pumuel, Kumuel at Rumuel. Romuel? Kung ganun ay matagal nang nabubuhay ang taong yun? Oo, anak. Yun ay dahil sa sumpa. Pero nung araw ding yun pinuksa sila ng mga babaylan. Pero nakatakas nga si Rumuel at nabuhay siya hanggang sa... Hanggang sa ngayon? Huwag ka na mabahala, anak. Dahil pinatay na natin sila. Nakita mo naman kung paano natin sila pinuksa 1 buwan ang nakalilipas. Ayoko pong makampante, Itay. Lalo na't hindi natin nakita na talagang napuksa sila.
Ano ang palagi kong sinasabi sa iyo, Ades? Kung kutob yan, makinig ka sa sarili mo. Pero huwag kang basta kumilos o gumawa kagad ng hakbang. Obserbahan mo muna at gamitin mo ang mga itinuro ko. Alamin mo kung ano yung napapansin mong kakaiba at saka ka gumawa ng hakbangin. Naiintindihan ko po, Itay. Oh, huwag ka nang matakot dahil kung sakaling buhay sila kapag sumalakay sila ulit, ay sisiguraduhin na nating mamamatay sila. Nakikita mo to? Ano po yan? Nandyan mismo sa libro at ayon mismo sa nakasulat dyan, ang agimat na butong may inukit na araw at mata na to ay isang mabisang pangontra. Ito ang tinatawag na mga sinaunang babaylan na huling selyo na tinatawag ding bakas ng araw. Habang patuloy na nag-uusap ang mag-ama, 500 metro ang layo ay merong nakamasid sa kanila. Si Romuel kasama si Salong. Simula nang gumaling sila, ay palagi na palang nagmamasid ang dalawa sa bawat kilos ng mga taga-baryo ng San Pablo, lalo na sa mag-amang Rodrigo at Ades. Pero kumpara noon ay hindi nakaaya-aya ang dating ng kanilang mga itsura. Kitang-kita ang sunog na balat ni Romuel habang si Salong naman ay kita rin ng ilang peklat sa katawan. Hindi naman pinalad na mabuhay si Leia dahil isa lang siyang normal na aswang na napuruhan sa pangontra ng kalaban. Pinuno, narinig mo po ang usapan nila. Ano na pong plano natin? Nagkataon lang din ba to? Dahil nasa kanila ang isa sa matagal mo nang hinahanap na selyo para wasakin. Nasa kanila pala yung bakas ng araw Mas lalo akong nagkaroon ng dahilan para patayin yung mag-amang yan. Kapag nakuha ko yung selyo ng bakas na araw, tudurugin ko yun ng pinong-pino at babalik ako sa Lagusan para bumalik yung nawalang anyo sa akin. Pero mapanganib po ang gagawin nyo, lalo na hindi pa pulido ang kagalingan natin pareho. Hindi ako naging pinuno para magpakaduwag, no? Ngayon ay sinisiguro ka ng magtatagumpay tayo, lalo na't lagi natin silang minamatsagan. Wala silang kamalay-malay na nasa paligid lang tayo, nagmamasid at naghihintay. Ngayon, Salong, hindi kita pipigilan kung gusto mo akong iwan. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita sa akin. Dahil kapag nag-cruise ang landas natin, hindi ako mangingiming patayin ka. Pinuno naman, huwag mong sabihin yan dahil sasamahan ko po kayo hanggang dulo, hanggang kamatayan. Kung ganun, maganda ka na sa huling pagsalakay natin. Pero, Pinuno, sigurado na po ba talaga tayong dalawa lang ang susugod? Salong, nasa katawan lang ako ng bata, pero hindi ako bata ako mag-isip. Sa palagay mo, ganun ba ako katanga para sumalakay ng ganito ang lagay natin? Magmadali ka na at may pupuntaan tayo. Umalis na nga kagad sila sa lugar na yon at nagpunta sila sa hilagang gubat kung tawagin noon ni Romuel. Sa bukana pa lang ay ramdam na ang kakaiba at madilim na puwersang bumabalot doon. Tumayo lang ang sunog na batang aswang at tumindig sa malayo. Si Salong naman ay nagtaka lang habang pinagmamasdan ng kanyang pinuno. Tuuran na nasa hilagang kagubatan! Nagbabalik ako! Si Romuel, ang nag-iisang lahi ng duwang na natitira! Natatandaan niyo pa ba kung paano ko kayo sinagip sa mga taong tumutugi sa inyo noon? Nangako kayo sa akin noon na sa oras na mangailangan ako ng tulong, maasahan ko kayo. Ngayon na ang oras na yun! Umihip ang hangin pahilaga at sa isang iglap sa katahimikan ng gabi ay unti-unting may nagpakita sa dilim. Isang uri ng aswang na kung tawagin ay tuuran. Ang mga tuuran ay kalimitang makikita sa mga kabundukan. Tinawag silang tuuran dahil sa tuwing sila ay nagpapalit ng anyo bilang aswang ay parang makapal na puno ang kanilang balat. Isa sa mga paraan nila para makapambiktima ay ang paghalo sa mga puno sa kagubatan o kabundukan. Nagpapanggap din silang puno at sa tamang oras ay sumasalakay sila. Grupo sila kung magtrabaho at bihira silang makitang magsulo sa paghahanap ng mabibiktima. Meron silang espesyal na laway na parang dagta na kapag napahiran ka, ilang segundo lang ay mapaparalisa ka na. Nagulat si Salong nang makita ang grupo ng tuuran. Sa totoo lang kasi ay takot siya sa mga ito dahil likas na mabangis ang mga aswang na yon at hindi nakikipagtulungan sa ibang lahi. Nagbalik ka nga, Romuel.
Ikaw na nga marahil ang tinutukoy ni Pinunong Bolono noon. Sino ka? Nasaan si Bolono? Siya ang gusto ko makausap. Patay na si Pinunong Bolono. Napuksa na siya ng mga ngaso sa kanlurang gubat. Ako na ngayon ang Pinunong Tuuran. Kung ganon, sa ngalan ni Bolono na dating pinuno ng mga tuuran sa Hilagang Gubat, hinihimo ko kayong sumama sa akin para sa lakayin ng isang baryo. Tuparin niyo ang pangako niyo sa akin noon. Bakit naman namin gagawin yon? Hindi naman ako kundi si Pinunong Bolono ang nangako sa iyo. Ayaw namin ang kaguluhan. Kaya kung ano man ang pangako nyo sa isa't isa, nabaon na yun sa lupa kasama ng pinalitan kong pinuno. Gusto mo namang mamatay at mapalitan ka kagad? Aruganteng tuuran? Naibang ka na ba? Sa itsura mong yan, halata namang nanghihina ka na at galing sa matinding labanan. Sa palagay mo, maninipla! Nagulat ang lahat ng tuuran sa kanilang nasaksihan. Putulang ka ng kamay ng pinunong tuuran matapos yung baliin ni Romuel. At habang nagsusumigaw sa sakit ang hambog na aswang, ay hinagis niya ang naputol na kamay sa harap nilang lahat. Makinig kayong mabuti mga tuuran sa Hilagang Agubatan. Ang sino mang sasama sa akin sa pagsalakay ay sigurado makakatikim ng gantimpala at kapangyarihan kapag nakuha ko ng selyo ng bakas ng araw. Kapag nabuksan ko ng lagusan, pagkakalooban ko kayo ng kapangyarihang ninanais ninyo. Pero kung magmamatigas kayo at ulad ng pinuno niyong hambog, hindi kami magdadalawang isip ng tapat kong alagad na ubusin kayong lahat hanggang sa mawala nang matira sa lahi ninyo. Dahil sa takot, ay tumayo ang pinunong tuuran at napasang-ayon. Kaya naman sumunod na ang iba pa. Napangiti si Romuel pati si Salong ay nakipagkasundo na sila ulit sa pamamagitan ng palitan ng dugo ng aswang. Nang matapos na ang kasunduan ay wala na silang inaksayang oras. Nung gabi ding yun ay sinalakay nila ang baryo ng San Pablo. Nasa open basketball court ang mga mamamayan at masayang nanunood ng basketball. Habang abala ang lahat, walang ano-ano ay may isang lasing na sumigaw at takot na takot. Nakakita raw siya ng aswang na pinagtatawanan naman ng lahat. Pinangunahan pa ni Ginoong Robert ang pangungutya dahil nandun din siya at nanunood. Natigil ang laro dahil tumalamsik ang bola at gumulong sa madilim na bahagi ng damuhan. Tumakbo ang referee doon para kunin ang bola pero sa halip na bola ang bumalik ay ulo na mismo ang gumulong sa gitna ng palaruan. Nang makita yun ng mga tao ay nasindak ang lahat at nagkanya-kanya ng takbo. Kahit mismo ang punong baryo ay nakitakbo na rin dahil sa takot. Wala na siyang pakialam at hindi na inisip ang mga nasasakupan. Basta para sa kanya, makatakas lang doon ay sapat na. Mabuti na lang din ay nandoon si Mang Rodrigo at Ades. Naroon din si Mia at Jamal na halata ang takot dahil ramdam niya at naririnig sa malayo ang sigaw ng kamatayan mula sa mga papalusob na aswang. Mga kababayan ko, magsiwi muna kayo. Madali kayo at huwag lalabas kahit ano mangyari. Habang inaalalayan ni na Ades at Mia ang matalik na kaibigan na si Jamal, ay bigla nang sumulpot sina Romuel at Salong. Tila nagulat ang mag-ama nang makita silang buhay na buhay. Ano? Parang gulat naman kayo, Tatay Rodrigo at Ades. Narito rin pala yung nalasahan kong si Jamal ah. Alain mo yun? Nabuhay ka pa pala? Mia! Umalis na kayo rito ni Jamal at magtungo kayo sa bahay. Ligtas doon laban sa aswang dahil marami nang natutunan ng tatay na pangontra. Madali kayo! Sige, tumakbo kayo hanggat gusto nyo. Dahil hindi kayo makakatakas sa paghiganti ko. Kapag hindi nyo isinuko ang selyo ng bakas ng araw, pahirapan ko at sisirain ko ang buong San Pablo. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Tanga ka ba? Malamang, alam ko ang tungkol doon. Dahil yun ang dahilan kung bakit ako nasumpa. Kaya ngayon kukunin at babawiin ko yun. Sisirain ko ang selyo at bubuksan ng lagusan. Hindi ka magtatagumpay. Minsan ka na naming nalupig kaya magagawa namin ulit yon. Tingnan natin. Natigilan na ang duhang nang bigla siyang paulanan ng palaso ni Mang Rodrigo. Mabuti na lang ay nailagan niya ito at mabilis na nagtago sa dilim. Mga kasama kong tuuran, ngayon na! Sugurin niyo at patayin kung sino man nakaharang sa inyo. Inuutosan ko kayo ngayon din.
Ilang segundo matapos niyang isigaw yon, ay wala pa rin lumalabas na mga aswang na tuuran. Dahil doon ay napalingon siya kay Salong at gano'n na lang ang gulat niya dahil sugatan na yon. Ano nangyari, Salong? Nasaan na yung mga tuuran? Pinuno, inambangan nila ako at natakasan ko sila. Traidor ang pinuno ng tuuran at sinabi niyang hindi raw sila makikipagkasundo sa atin. Mga walang iya, pagkatapos ko sa lugar na to, pupulbusin ko silang lahat. Sisiguraduhin ko masusunog ang buong hilagang gubat. Pinuno, sa palagay ko po umatras na muna tayo. Nakita ko mga alagad ng batas na papunta na rito at armado ang karamihan sa kanila. Mahirapan po tayo at baka dumating pa sa punto na baka matuluyan na talaga tayo. Hindi ako alis. Tatapusin ko ang sinimulan ko rito at babalikan ko ang mga traidor na yon. Ako ang uubos sa kanila. Nakikiusap ako sa inyo, Pinuno. Kung ano man ang pinaplano ninyo, saka na natin... Naudlot na si Salong sa pagsasalita. Dalinampas na siya ni Mang Rodrigo ng bagong gamit nitong isang baston na may sibat sa dulo. Tinamaan ng lalaking aswang pero nakalayo kagad siya, pero bigla siyang tinamaan ng sulo ni Ade sa muka. Dahil sa panibagong pangontra na natutunan nila sa libro ay biglang nag-init ang katawan ni Salong. Pagkatapos, sa isang iglap lang ay biglang nagliyab ang buo niyang katawan. Naghuhumiyaw niyang tinakasan ng kamatayan pero huli na ang lahat dahil natupok na siya ng apoy. Patay siyang humandusay sa sahig habang si Romuel naman ay tila gulat na gulat at galit na galit sa mga nangyayari. Hindi pa nakontento si Mang Rodrigo dahil nilapitan pa niya ang aswang na nasusunog at pinaputukan ng baril sa ulo. Mga walang iya kayo! Papatay ko kayo lahat! Papatay ko kayo! Wala ka nakakampi ngayon, Romuel. Kaya kung ako sa'yo, susuko na ako. Manahimik ka! Papatayin ko kayo at pahihirapan! Pababahain ko ng dugo ang lugar na ito, kaya umanda kayo! Ikaw ang tumahimik! Hindi mo ba nakikita ha? Mag-isa ka na lang. Patay na yung nag-iisa mong kasama at naririnig naming nagtraidor sa'yo ang iba pang aswang. Alam nilang wala silang laban kapag sumugod sila. Hindi mo ba naiisip yun? Kung nagagalit ka dahil pinatay namin si Mang Salong, bakit hindi mo naisip yun simula pa lang? Na kapag sumugod kayo rito, mamamatay lang kayo. Sino ka para pangaralan ako? Isa ka lang 15 anyos na babaeng walang alam sa tunay na mundo. Ngayon, magbabayad kayong mag-ama at bilang ganti. Ang buong baryo ng San Pablo ang pagdudusahin ko. Biglang humangin ng malakas at sa isang iglap, ang anyo ni Romuel ay tila nagsimula ng magbago. Pero bago yun ay nilapitan niya muna ang nasunog ng apoy na si Salong at kinain to ng kanyang likuran. Maya-maya pa nga ay tila nag-umbukan na ang kanyang mukha. Sasalakay nga sana si Mang Rodrigo pero para bang nagkaroon ng malakas na hangin sa palibot ni Romuel. Dala ng matindi niyang pagnanais at galit ay para siyang nakabuo ng maitim at maliit na ipo-ipo. Mabuti na lang ay wala ng tao sa lugar na yon, kaya naman walang napahamak o natangay ng hangin. Ano na pong gagawin natin, Itay? Tandaan mo lang ang palagi kong sinasabi, anak. Kung kutob yan, makinig ka sa sarili mo. Pero huwag kang basta-basta kumilos o gumawa kagad ng hakbang. Obserban mo muna at gamitin mo ang mga itinuro ko. Alamin mo kung ano yung napapansin mo kakaiba sa kanya. Tsaka ka gumawa ng hakbangin. Naiintindihan ko po. Hinintay nga nilang mawala ang maliit na itim na ipo-ipong tila lumukob kay Romuel. At nang mawala yon, ay gano'n na lang din ang pagkabigla nila. Imbis na dalawa, ay nagkaroon na ng 4 na umbok sa likuran ng sinumpang aswang. At bawat isa ay humuhugis ng katawan ng mga taong meron na rin mukha. Ang isa ay babae, ang isa ay bata, ang isa ay matanda, at ang ika-4 ay ang mukha ni Romuel. Anong klaseng nilalang yan, Tay? Aswang pa po ba yan? Nakita ko na yan doon sa libro. Hindi yan may tuturing na aswang kundi isa talagang sumpa na nagkatawang tao. Mga walang silbing tao. Ako talaga magiging sumpa sa buhay ninyo. Kaya maganda na kayong mag-ama. Mabilis na sumalakay ang duhang. Nagpalundag-lundag siya sa mga puno at parabang anino na nawawala sa dilim. Naging alerto naman ang mag-ama at nagmasid-masid sa paligid. Ginamit nila pareho mga natutunan sa pagsasanay
bilang isang sundalo. At nang umatake na ang sinumpang duhang ay nakaiwas sila. Pero nadapa si Hades dahil sa pagkabigla. Sinamantala yun ni Romuel para puntiryahin siya. Mabuti na lang ay to the rescue si Mang Rodrigo na mabilis na hinatak ang anak at itinayo. Mag-iingat ka at mas maging alerto ka, anak. Mas bumilis po siya, Itay. Oo nga, naramdaman ko nga ang kakaiba niyang bilang kaysa sa nung una. Kaya kailangan din nating ibahin ang pamamaraan natin. Mag-iisip ako ng plano at ikaw naman mag-obserba lang ng husto sa paligid mo dahil nawawala-wala siya sa dilim. Opo. Sige lang, gamitin nyo na ang lahat ng alas nyo dahil hindi nyo matatakasan ng sinasabi nyong sumpa. Ganito kabilis ang sumpang papatay sa inyong mag-ama, kaya kumaway na kayo kay kamatayan. Lulunuri ko kayong mag-ama sa likuran ko bago ko kayo tuluyang kainin. Ang dami mong sinasabi! Etong sayong hayop ka! Muling pinaulan ni Hades ang kanyang palaso, pero dahil sa bilis ng sinumpang duhan ay naiwasan lang ang lahat ng yon. Huminto si Romuel sa mismong ibabaw ng basketball ring at malakas na humalakak bago tila lumusong sa dilim at nagtago. Umalingaw-ngaw ang malademonyo niyang tawa na tila narinig sa buong baryo. Dahil doon ay natakot ang buong mga taga San Pablo at nagsimula sa kani-kanilang panalangin. Nakaramdam ng kakaiba ang mag-ama dahil tila mas lalong dumilim ang paligid. Nawala ang kaninang buwan at mga bituin sa langit na siyang nagbibigay liwanag sa gabi. Maging ang mga ilaw sa basketball court ay biglang nag-andap-andap. Patuloy na umalingaw-ngaw ang nakasisindak na halakak ng sinumpang duhang hanggang sa muling bumoses si Romuel mula sa kadiliman. Ngayong gabi na to, matitikman niyo ang pagsik ng pagiganti ng sinumpang duwang. Kapag nakuha ko ang selyo ng bakas na araw, kumanta kayong lahat dahil bubuksan ko ang lagusan. Walang iya ka! Napasigaw siyang lumabas sa kadiliman matapos siya lakayin ng pinunong tuuran. Makakasunod na pagtusok kasi ang ginawa ng nasabing aswang sa kanyang likuran. Duguan siyang nagpatalon-talon sa puno at saka dumistansya sa lahat. Nagulat naman sina Mang Rodrigo at Hades sa kanilang nasaksihan. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganong klase ng aswang ang dalagita. Ano pong aswang yan, Tay? Hindi rin ako sigurado pero nakita ko na rin niya sa lumang libro. Isa yata yang... Ako ang pinuno ng mga tuuran sa Hilagang Gubat. Hindi magpapasako po susunod kanino man. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kaliwa kong kamay, Romuel. Traitor ka nga, ayop ka! Ginawa ko naman ang sinabi mo. Sumunod kami sa iyo rito sa San Pablo. Pero hindi na namin obligasyon na makisama sa kabaliwan mo. Nandito ako para gantihan ka. Puputulin ko rin ang kamay mo at ilalagay ko sa Hilagang Gubat bilang tanda na nakabawi ako sa iyo. Sa ganung paraan, babalik ang tiwala sa akin ng mga nasasakubang ko. Walang iya ka talagang ambog ka. Dapat sa iyo mamatay. Ikaw ang dapat mamatay. Kayo ang dapat mamatay! Mga aswang kayo! Lumayas kayo sa baryo namin! Sabay silang nagpaula ng palaso ng kanyang ama. Maraming beses at walang tigil kaya sabay ding umiwas ang pinunong tuuran at ang sinumpang duha. Nang makahanap ng tiyempo si Romuel ay sumalisi siya sa traidor na aswang at saka yung binundol. Sinubukang itukod ng pinunong tuuran ng malatuod niyang kamay pero magkakasunod siyang natamaan ng palaso ni Hades. Dahil doon ay nagliyab ang katawan niya. Kaya siya bahagyang umatras at nagsisigaw sa sakit. At para hindi na gumapang ang pag-apoy ay wala siyang pagpipilian kundi putulin ng isa pang kamay. Nawala na nga ng magkabilang braso ang pinunong tuuran kaya pinagtawanan siya ng husto ni Romuel. Anak, ilabas mo lang ang gibat. Opo, Itay! Walang pag-aalinlangan nang inilabas ni Hades ang pinakatatagong alas. Huminto naman si Romuel ang tagtago sa dilim para pagmasdan kung paano yun gamitin. At nang hawak na ng dalaga ang selyo ng bakas na araw, ay nilundagan niya ang pinunong tuuran na naghuhumiyak pa rin sa sakit na nararamdaman. Itinarak niya sa noon nito ang nasabing pangontra. Umilaw yon at nasilaw ang lahat dahil sa tindi ng liwanag.
hanggang sa isang nakabibinging sigaw ng kadiliman ang pumalingaw-ngaw na sinundan ng pagsabog. Pagmulat ng mga mata ay wala na sa pwesto ang pinunong tuuran dahil naging abo na ito. Gulat na gulat ang mag-ama sa nakita nilang kapangyarihan ng nasabing agimat, kaya agad tong dinampot ulit ni Mang Rodrigo. Nakita niya kasing parang nahilo at nanghinang anak matapos yung gamitin. Sinamantala naman ni Romuel ang pagkakataong yon habang abala ang mag-ama sa pagtulong sa isa't isa. Anak, magmadali ka. Umalis na tayo sa lugar na ito habang wala pang Romuel na yon. Nangihina ka na. Kailangan kitang gamutin sa bahay. Hindi ko kayo hayaang makalis dito ng buhay. Ibigay mo sa akin yung selyo ng bakas na araw. Huwag mo pong ibibigay, Itay. Pakiusap po. Ganito na lang, Rodrigo. Ibigay mo sa akin yan at hindi ko kayo papatayin. Aalis na ako sa lugar na ito at hindi naman gagambala pa. Pero kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, hindi lang kayong pahirapan ko, kundi ang buong baryo. Paano ako nakakasigurong tutupad ka sa usapan? Malalaman mo kapag binigay mo sa akin ang selyo ng bakas na araw. Bilisan mo na at huwag mo nang ubusin ang pasensya ko. Itay, huwag po. Huwag kayong makinig sa taong... Natigilan na ang dalagita matapos siyang pasimpleng tapikin ng ama sa balikat. Sinyalis na mayroong pinaplano ang ginoong sundalo. Napabuntong hininga na lamang si Mang Rodrigo at inasa na niya ang lahat sa mga plano nila ng anak. Pagkaabot niya ng nasabing agimat, ay saka niya itinulak si Hades. Tumindig ang dalagita sa abot ng kanyang makakaya at buong puwersang hinagi sa ama ang isang kutsilyong may talim na ginto at tawakang mula sa sungay ng kalabaw. Ha? Sa wakas, awa ko na rin ang matagal ko nang hinahanap na bagay. Ang selyo ng bakas na araw na matagal nang tinago ng mga babaylan sa amin. Ngayon, magpapayad kayong lahat dahil wawasakin ko na to at bubuksan ang lagusan. Tingnan natin kung mabubuksan mo nga. Oras na para magpaalam ka, sinumpang duhang! Itinarak ni Mang Rodrigo ang nasabing patalim, pero naunahan siya ni Romuel. Nasaksak siya ng matalim na kuko sa tagiliran, kaya nagulat si Hades sa nangyari. At habang humahalakak ang sinumpang duhang, ay walang inaksayang oras ang dalagita para hindi masayang ang ginawa nilang mag-ama. Kahit nangihina ay tinibayan niya ang kalooban hanggang sa tumalon siya. Umiwas ang duhang pero tumama ang gintong patalim sa isa sa mga umbok sa likod nito at nasunog yun na mabilis. Sumigaw si Romuel dahil sa sobrang sakit, pero hindi niya pa rin binitiwan ang hawak na agimat. Sinimulan niya tong dasalan ng orasyon ng pagkasira. At habang ginagawa yon, ay tinatakasan niya si Hades na sumasalakay pa rin kahit nanghihina na. Hindi ka magtatagumpay! Kayo ang hindi magtatagumpay. Wawasakin ko ang selyo na ito at pabubuksan ko ang lagusan. Dahil hindi na kaya ng dalagita, kaya nadapa na siya at nabitiwan ng patalim. Natutuwa naman siyang pinagmasdan ni Romuel habang nagwiwika ng orasyon. Hindi ka magtatagumpay! Nakangisi lang ang sinumpang duhang na nanghihina na rin dahil sa nasusunog niyang mga umbok sa likuran. At nang matapos na ang kanyang orasyon, ay may hindi inaasahang pangyayari na hindi niya inakala. Dumating si Jamal na may hawak na baril at pinaputukan siya sa mata. Doon ay nabitiwan ni Romuel ang selyo ng bakas na araw. Galit at nanghihina siyang nangapa sa lupa, pero may sumunod pang putok ng baril na tumama naman sa kanyang balikat. Nagsusumigaw siya sa sakit habang nakatingin kay Jamal na natatakot habang nakatingin sa kanya. Bakit hindi kayo nauubos ng mga panira sa mga plano ko? Isa na namang putok ng baril ang pinakawalan ni Jamal. Nakita yun ni Mang Rodrigo at Hades na nangihina na rin. Sinubukan nilang pigilan ng lalaking si Lais dahil delikado. Pero nahuli na sila dahil galit nang sumalakay si Romuel. At nang akala nilang mapapatay na si Jamal ng sinumpang duhang, ay doon sila nagkamali. Nakarinig na lang sila ng sabay-sabay na pagpapaputok ng baril. Pagtingin nila, ay nagdaktingan na pala ang mga opisyal na pinatawag ng punong barangay na si Ginoong Robert. Naghuhumiyaw si Romuel sa galit pero wala na siyang lakas na lumaban. Samantala, dahan-dahang tumayo ang mag-ama at lumapit sa unti-unting nasusunog na aswang.
Habang pinagmamasdan ni Romuel ang mga nakapalibot sa kanya, ay doon niya biglang naalala ang napanaginipan niya noon, na sinunog siya at pinatay sa pangunguna ni Hades. Ikaw yung nasa panaginip ko. Anong ibig mong sabihin? Ganito yung panaginip kong yun. Pinalilibutan ako ng mga tao habang unti-unting nasusunog. Nagkatotoo nga ang sabi ni Leia at Salong. Kung nakinig ka na lang sana sa kanila. Gusto ko lang naman makalaya at magkaroon ng payak na pamumuhay. Pero bakit ito'y pinagkaloob sa akin ng langit? Hindi na nila maintindihan kung ano ang sinasabi ni Romuel dahil unti-unti na pala itong nagbabalik tanaw sa nakalipas. Ang totoong dahilan nilang magkakapatid noon kaya sinuway nila ang pinagbabawal. May nakapagsabi sa kanila na kapag binuksan nila ang lagusan, anumang hiling nilang karangyaan ay mangyayari. Dahil sadlak sa kahirapan ng magkakapatid na Pumuel, Kumuel at Romuel, kaya nila nagawa yun at tumantong nga sila sa pagkasumpa. Matapos yung maalala ay nagkatitigan ng mata sa mata sina Romuel at Hades. At sing bilis ng kidlat ay parabang lumipat sa dalagita ang lahat ng nangyari sa nakalipas na buhay ng sinumpang duhang. Nagulat siya at natulala hanggang sa maramdaman na lang niya na pumapatak na ang kanyang luha. Habang tinutupok ng apoy si Romuel ay huling salita at bulong sa hangin ang ipinarating niya kay Hades. Nakita mo na ngayon ang buong katotohanan at ang mapait na kwento ng isang sinumpang duwang. Ngayon ay ikaw lang ang nakakalam ng kwentong to na babaunin mo marahil hanggang sa pagdating din ng oras mo. Paalam, Hades. Pagkatapos sa mga katagang yon, ay tuluyan nang nilamon ng apoy ang sinumpang duhang. Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang po ako, Itay. Bakit ka umiiyak? Umiiyak po ako dahil natapos na tong lahat. Sigurado po akong tapos na to. Tama ka. Tapos na nga ang kalbaryong ito. Tuluyan ang ligtas ang Baryo San Pablo laban sa mga sinumpang duhang. Lumapit si Jamal at maigpit na niyakap si Hades. Dumating din ang isa pa nilang kaibigan na si Mia na nakiyakap na rin at nakiiyak. Pagkatapos ng pangyayaring yon, isang buwan ulit ang lumipas ay naging normal na ulit ang takbo ng buhay ng mga taga San Pablo. Malaki na ang naging respeto ni Ginoong Robert sa paniniwala sa mga aswang at iba pang kababalaghan. Pero ang nangyaring yon ay nanatiling sikreto at pinagbabawal ng mga nakasaksi ang pagbabalita ng katotohanan sa iba. Ang pinalabas lang ng punong baryo ay may isang mamamatay taong nangursonada na napatay din naman kaagad. Iiwasan kasi nilang bigyan ng hindi magandang imahe ang baryo ng San Pablo dahil maraming nadayo sa lugar na iyon lalo na tuwing piyesta. Samantala, lumipas pa ang mga araw. Dahil nababagabag pa rin si Hades sa nalaman niyang katotohanan tungkol sa buhay ni Romuel, kaya naman naisip niyang isulat ang kwento ng buhay nito at kung paano sila nagtuos. Sabi kasi ng Tatay Rodrigo niya, ay ganun raw ang ginagawa ng mga ninuno nila noon. Kaya ginaya niya kahit mahirap. Nang mabasa to ng kanyang tatay ay nagulat at napayak din ang Ginoo sa katotohanang nalaman na ang magkakapatid na Pumuel, Kumuel at Romuel ay biktima lang din pala ng mapaglarong tadhana at panahon. At dahil doon ay isang desisyon ang napag-usapan nilang mag-ama. Mula sa likod ng kanilang bahay ay nagukay sila ng abot sa 6 na talampakan ng lalim at doon nila inilibing ang isang baul na naglalaman ng mga sikreto. Kasama na rin ang selyo ng bakas na araw. Sigurado ka na ba, anak? Ililibing mo rito ang lahat ng alaala na meron ka. Opo, hindi naman po maililibing ang alaala ko dahil baon ko ito hanggang kabilang buhay. Kung may makatagpo man ang nilibing natin dyan, siguradong malalaman ng lahat ng yon sa tamang panahon. Matapos silang magngitian, ay tinakpan na nga nila ng lupa ang mga bagay na dapat ilibing at ibaon na sa limot. Dumating ang mahabang panahon at meron lang nakadiskubre ng nasabing bagay. Ginawang palamuti sa bahay ang selyo ng bakas na araw hanggang ang mapait na kwento ng buhay ni Romuel ay napapakinggan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Wakas.
Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si